bakasyon mo. Ikaw ay mamasdan, mapanig at sa'yo ay bumisan. Ang puso ko'y tumutulo sa'yo, nagbabakumbaba, nagsusumamo, maging na pagsinta, daluyan ang walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Buhay kong maging manahong tahanan, na bakita, daluyan ang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
ang isang joyful song na ang ikaw ay tunay na Diyos. Ikaw ay ikaw. Ikaw ay ikaw. Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamatan? O bakit nga ba pinupuri kita? O bakit nga ba sinasamba kita? O bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit
at ay pumigit ng mga mata. At nagpapasalamat nga pala kami lahat dito sa bahay sambahan na to na nakapagsamba muli kami sa Diyos, at pinapasalamat ko rin, Lord, sa lahat ng oras, Lord, na iniingatan nyo ba ang bawat isa sa amin, Lord. Sana, Lord, huwag nyo kaming pababayaan. More blessing, Lord, ang dumating, Lord. Ikaw na ang bahala sa amin, Lord. At doon lamang po, Lord, at Lord Jesus Christ, Amen. At umawit tayo ng worship song, Ikaw ang tunay na Diyos. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo, dakilan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo, sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. At sino po ang magbibigay ng totoo?
Shalom, bride. Nais ko lang pasalamat sa Panginoon sa buong taon na kanyang pag-iingat, higit sa lahat, Lord, sa pagpili mo sa amin bilang nobya mo. Salamat, Panginoon, na sa mensahe na siyang nagpapalakas sa amin. Salamat sa mga pagsubok, dahil sa pagsubok, lalong tumatagad ang pananampalataya sa iyo. Nais namin mag-alay ng awit sa iyo na power of your love. Lord, I counsel you, let my heart be changed in you.
tumawag tayo ng worship song. Praise the Lord. Until it's going down. Praise to the Lord. Praise His name. In the morning with your joy, till the evening with your song. Praise to the Lord. Praise His name. To the one who is high above every nation, praise His from the dust, praising Him. Praise to the one who is Lord above all creation, stand alone. His name. Barren housing lands, wind of praise to the Lord, praise His name. Empty heart, God, sing tenderly, my own. Praise to the Lord, praise His name. Praise to the one who is high above every nation, who has raised us from the dust, redeemed. Praise to the one who is Lord above all creation. Praise to the Lord. Praise His name. Bluetooth disconnected. Amen. Praise to God. Hallelujah. So, pangalakilan ng Panginoon. Glory to God. Konting oras na lang ang nalalabi para magtapos itong 2025. Hindi makukumpleto yung buong isang taon natin na hindi tayo magkakaroon ng gawain. Yun yung pinaka-priority natin. Higit sa lahat, yun lang ang nagbibigay ng kaganahan, totoong kaganahan sa puso natin na makapagpinto tayo sa Panginoon Amen. mga bagay na kaabalahan yung sanlikutan na enjoy sila pag mga ganitong pagkakataon. Grabe yung preparation nila, hindi man ito maialis na tayo din ay naghahanda, pero yung preparation natin, mas gusto natin na yung paghahanda natin ay yung tuluyan ng paglisan dito sa magulong mundo. Dahil almost 10 o'clock na, after 2 hours, goodbye na naman yung year 2025. Parang kailan lang, daming kwento na magiging na lang, bahagi na ng kasaysayan ng buhay. Ang magandang bagay dito, habang nagkakaedad yung mundo, tayo ay palapit naman sa eternity. Malapit na yung closing of history ng world history. Hindi na magtatagal. Pero habang naghihintay pa tayo, yung pinaka main event, patuloy pa rin tayo na mag-enjoy lang. Alam naman natin, parang big drama na lang ito, drama ng buhay.
kung saan after this life is over, yung yugto dito sa ibabaw ng lupa, darating yung time at tayo ay nasa kabilang bahagi na, ay mawawala na, wala na yung lahat ng negativity, yung mga negatibong bagay na develop na, kagaya nung nabanggit natin yung nakaraan. Mas malinaw yung isang bagay na positive kumpara nung negative lang. Pag negative pa yung tinitignan ay hindi mo pa makita ng malinaw yung kabuuhang picture. Pero kapag positive na na-develop na yung positive, mas nagiging maganda yung lahat ng mga bagay na hindi mo maging makita ng malinaw. So sa gabi nito mga kapatid ay lubos-lubos yung pasasalamat natin sa Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan. Pinakamahalaga ay sama-sama pa rin tayo na nagbibigay sa Panginoon. At salamat sa protection niya sa lahat ng oras. Kung wala yung protection niya, maraming mga bagay na po pwedeng mangyari. Pero hindi tayo uwiri na kung ano yung mga mangyayari sa hinaharap. Bakit? Nasa kamay niya tayo. Siya yung may control ng lahat ng bagay na ito. At tayo yung pinaka-main character dito sa kwento nito. Sa gabing ito ay basahin muna natin ang ating mga banal na Biblia sa Book of Job chapter 42 verse 1 hanggang 6. Samantalayin natin habang wala kayong pupukan maigi, yung ingay, dahil yung negative na sana sumatig yung o hindi sana, so be it, dahil ang Panginoon yung advisor natin. Alam natin na hindi tayo hayaan, tutulay tayo na magandang lugar at magandang pagtitipunan habang tayo ay nagpapalipas pa ng oras, no? Provide siya ng magiging magandang ba natin, bahay sa bahay din natin. Yung mga darating pang, kung may oras pang matitira, kung gaano ba man ito katagal. Sa Book of Job, chapter 42, verse 1 to 6, sabi dito, Then Job answered the Lord and said, ang magagayon sumagot si Job sa Panginoon at nagsabi, sa verse 2, I know that thou canst do everything, that no thought can be withholden from thee. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Verse 3, Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not things too wonderful for me, which I knew not. Tagalog, sinong ito nagkukupi ng payo ng walang kaalaman, kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa mga bagay na totoong kagila-gilala sa akin na hindi ko nalalaman. Verse 4, Here I beseech thee, and I will speak. I will demand of thee, and I declare thou unto me. Dinigin mo, isinasama ko sa iyo, at ako'y magsasalita, ako'y magtatanong sa iyo, at magpahayag ka sa akin. Verse 5, I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Sa last verse, Wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Kaya't ako'y nayayamot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. So, pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang banal na salita
Sa gabi nito ay gusto kong mag-share ng pang-year end na maikling mensahe na ang title I heard but now I see. So, galing sa binasa natin ni scripture. So, alam natin pagdating sa book of testimony o magandang kwento ng patotoo, the best yung isa sa pinaka magandang aklat kasaysayan ni Job, dahil bukod ang si Job na bilang karakter, main karakter, isa siyang prophet of God. Pinakita ni Job talaga kung gaano siya katapat sa ating Panginoon. Kaya lahat ng pinagdaanan ni Job nagsilbi na sabi nga ang totoong anak ng Diyos ay hindi lahat ng oras maganda yung kalagayan. May pagkakataon na parang as I always na sinasabi, yung storms of life, yung cloudy skies is not a sign of God's disapproval o kabaliktaran man. Hindi, ang talagang basihan ng Panginoon, lalo sa pagpili niya, sa pag-ibig niya, yung pagpili. Kapag nalaman mong isa ka sa pinili ng Panginoon, ikaw ay ordained ng Panginoon for eternal life, lalo yung pinakang highest calling, yung designation mo, huminigay ka sa pagiging bride, yun pa lang mga kapatid, sapat na. Amen. No? Kaya sa kwento na sa scriptures na nabasa natin, makikita mo na walang exempted eh. Ika nga, yung sabi ng Bible na ang Panginoon ay patas. Makikita mo yung damo, tsaka yung mga trigo, they are both enjoying the same blessings galing sa taas. They are both partakers of the same blessings na ibinibigay ng Panginoon. Kaya makikita mo napaka-sovereign ng Panginoon sa kanyang lahat ng bagay. Pero hindi mo makikita na o wala kang makikita yung pagiging artist ng Panginoon. Siya ay sa lahat ng bagay, siya pa rin ang sovereign. Sabi nga, everything comes by predestination. Predestination, dalawang bagay, may pinalaga na predestinated unto election, ibig sabihin nun, pinalaga ka para sa kaluwalhatian, sa bagay na walang hanggan. There is a predestination unto election. Mayroon din yung mga kapatid na tinatawag na yung pagsumpa tungo sa pagkawasa, reprobation unto destruction. Wala yun sa kamay natin, mga bagay na yun. Ang lahat ng yun ay by sovereign will of God. Siya yung nagtalaga. Karakter lang. Hindi kagaya nga nung magpapalayo. Walang karapatan yung palayok na mag-design kung ano yung magiging korte, magiging itsura. It's up doon sa pattern maker. Ganoon na kalagayan. No? Sabi dito, but it come to a place where he calls it here being tempted of the Lord, but like we used the word, being tested by the Lord. And truly, every son that cometh to God must first be tested, tried, child trained, and then if the testing gets hard, and we
think it's too hard and won't listen, take it. Then he said, we began initiating a child. So, based sa nabasa natin mga kapatid, character ni Job, being siya ay isang righteous na tao, o ay wala kang makita na labag o pagsuway sa kalooban ng Panginoon. But it's still, ano yung naandun si Satan sa part na nakikita niya na pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Sabi nga natin, si Job ay isang prophet of God. Ganun pa man, hindi siya nakagawa ng hindi naayos sa kalooban ng ating Panginoon. Si Satan naman ay mas lalong sa kanya ay parang so desperate siya. Very tingin niya sa sarili niya ay nag-challenge siyang maigi. Bakit? Yung condition kasi o kalagayan kasi ni Job, mga kapatid, ay naturally speaking, siya ay maganda yung buhay. Kaya sometimes ito yung nagiging pasihan Pag wala kang kapahayagan na tungkol sa programa ng ating Panginoon, dun pa natin nakapase yung interpretation mo about sa kalooban ng Panginoon, especially yung kaligtasan. Makikita mo yung mga lack of revelation o walang totoong pananampalataya sa Panginoon. At dumating yung point na nagkaroon ng testing time, dahil every son that cometh galing sa ating Panginoon ay kinakailangan dumaan sa pagsubok. Dito makikita, pag dumaan sa pagsubok, kung talagang totoong anak ng Diyos, kailangan subukan, maging tinawag na yung well-trained. Dahil kapag hindi dumaan sa testing time o pagsubok, wala. Isang parang kuwan lang siya. Hindi tatapad yung tao. Pero ang totoong anak ng Diyos, because there's nothing can move a real born again child of God away from his parent. See, he's part of him. You could no more deny it. You could deny yourself. See, you have the experience. The main thing mga kapatid, yung totoong anak ng Diyos, ano man yung pagdakanan niya, siya ay isang overcomer. Amen. Alam ng Panginoon na andyan yung tiwala niya kasi anak niya yun Hindi siya po pwedeng malayo. Hindi siya po pwedeng mawalay sa kanyang mga magulang. Sa natural na kanagaya ng isang anak, hindi papayagan ng kanyang magulang na mawala sa kanya. Ganun din yung anak. Nagmamanifest sa kanya kung ang yung character, yung attributes ng kanyang magulang. Kaya being a sons and daughters of God, it doesn't matter na mayroon may tinatawag na trials of faith. Kaya yung iba, pag dumating yung pagsubok, makikita kung saan nga ba itinatag yung kanyang paniniwala, saan nakatayo. Kung nakatayo lang, ang basihan lang ng paniniwala is yung blessings na mga material, more on material minded na tao. Iisipin pag dumating yung mga bagay, especially yung karamdaman, ganun din yung mga kahirapan. Naranasan niya ng isang mga so-called born again, they are just iniisip nila na nakagawa sila ng mga bagay na pagkakabalik. Hindi yan ang basihan. Isipin mo si Job, wala siyang problema, wala siyang tawag dito, pagkakamali. Pero pinahintulutan pa rin ng Panginoon para ipakita para ma-display yung attributes ng Panginoon sa kanya. Then sabi dito,
Even Jesus, when he came on the earth, he referred to the patience of hope. He said, have you not read of the patience of hope? Faith waits with patience for the promised words to be fulfilled. So, naandun mga kapatid, yung faith together with patience. Kung talagang the word faith means may revelation, pag-reveal sa iyo ang isang bagay, gaya nung nangyari kay Abraham, pinangakuan siya ng isang anak, pero walang definite o eksaktong araw, taon, kung kailan darating yung anak niya. Kahit gaano katagal siyang naghintay, he staggered not. Hindi siya nauga. Hindi siya nagduga. Alam niya na yung nangako sa kanya, pinangakuan siya ng Panginoon na magkakaroon. Good as finished yung pangakong iyon. Dahil alam niya kung sino yung nangako sa kanya. Now we notice here that Job, after he went through his trial, all of his affliction, he had a lovely family. They were taken from him. He had good health. It was taken from him. Kung makikita mo, matindi yung pagsubok kay Job. Mayroon siyang masayang pamilya. Anong ginawa ni Satan? Inalis sa kanya. Hindi ang Panginoon ang nagtitem. Pinapahintulutan ng Panginoon ang diablo para sa testing, para sa pagsubok na galing sa Panginoon. Pero ang nagiging tool para subukin tayo ay ang diablo. No? So, mayroon siyang lovely family. Namatay yung mga anak niya. Mayroong maganda, yung may good health siya. Anong ginawa ni Satan? So, tinanggal yun sa kanya. It was taken from him. Everything that he owned in his life was taken. Then he set on a ship with a piece of rope, scrapping his boys and even to his own wife. Isipin mo na nakaupang na lang siya, pinuputput niya yung mga sugat niya habang nasa siya nakaupo, nasa alabok. And even to his own wife, spoke against him. She said, why not curse God and die? So, yun yung desperation, hope. And usually, kapag nasa ganung kalagayan, mga kapatid, isipin mo yung showdown between pati yung asawa niya. Imbis na maging kabahagi niya sa paniniwala na kung ano yung paninindigan niyo ay supposed to be ganun yung asawa niya. Pero kabaliktaran pa ang ginawa na sabi ng asawa, at hindi mo pa sumpain ang Panginoon mo pinaglilingkuhan ng mamatay ka na. Pero si Job hindi pa rin nagbago, hindi pa rin siya nagkita. Sabi ni Job, he said, though he speaketh like a foolish woman, he said, the Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. Ano kung katagal na mga kapatid ang tunay na ordain na lingkod ng Panginoon? Hindi mo siya po pwedeng pabagsakin sa mga ganong pagsubok lang. I want you to notice that the confidence that God had in a believer, in other words, God said to Job or said to Satan, you can do it. He is just a man, justified. He is a good man. There's not one like him in the whole earth. So very confident ang aking Panginoon. Nakita kasi ni Satan, kaya sabi natin ganyan, pinahintulutan ng Panginoon na andun yung confidence ng ating Panginoon. Gaya din sa atin, each and every one of us, ganun yung confident ng yung tiwala ng Panginoon. Bakit? We are His attributes.
sons and daughters of God na display attributes ng ating Panginoon. Hindi hindi po pwede na sa konting bagay lang ay padadala tayo. Kaya makita mo, dati pa man yung pinakahangarin natin, mga ganitong sitwasyon, is priority pa rin natin yung gawain. Hindi pa man tayo, wala pa man tayo ganitong sariling ministeryo. Pero pagdating sa ministry, priority natin ang Panginoon. Hindi po pwede maging lang yung family affair, mga bagay-bagay na nauukol sa natural, dahil tayo ay yung heart desire natin connected sa mga bagay na walang hanggan, no? Kaya sabi dito, my servant is so perfect, there's not another man on earth like him. If we could only be that kind of a man that would bestow that confidence upon us, that know that will not twist from his word or his being. Anyway, stay exactly, he can put his trust in us. So, po mga kapatid. Kaya, kung ikaw ay isang anak ng Diyos, bride of Christ, naandun mo talagang tiwala ng Panginoon. So God told him, he said, now he's in your hands, but don't you take his life. Kaya minsan nakita mo, no, pati sakit, walang karapatan, walang kakayanan na maging magwala pa talaga sa panahon. Even yung mga aksidente o the whole year na nangyari, makita mo, pinahindurugan ng Panginoon, pero protektado. So we are very thankful doon sa mga bagay na yun. Bakit? Alam mo na ano pa man ang mangyari, kung paano sa natural na kalagayan, ang isang anak, hindi talaga po pwedeng hayaan, pahintulutan ng magulang. Sabi nga, kahit yung langaw, hanggat maaari ay hindi padabuhan ng ang isang baby o anak mo. What more mga kapatid ang ating Panginoon? Ganon yung protection niya sa atin. Walang power, walang kakayanan si Satan na kunin yung buhay. Dahil ang buhay ay belongs lang sa ating Panginoon. Siya yung nag-iisip ng mga bagay na yan. So you see, when a man or a person has once really come into contact with God, with a genuine revealed faith that God is, there's nothing, no time, nowhere can ever separate that man from his God. So tama yung sabi ni Paul. I believe it was Paul said, there's no strife, no hunger, no perils, neither living creatures or death, or anything that can separate us from the love of God, which is Christ Jesus. You are securely anchored in Him because you were ordained to that life. So once na we have contact with God, ibig sabihin by faith or a revealed faith, hindi ka unmovable ka, hindi ka magagalaw na kung sino, ano pa mga bagay, walang maghihiwalay sa iyo sa Panginoon. Kaya hindi magiging dahilan yung mga misunderstanding, di pagkakaunawaan, yung kagutuman, ano pa mga even yung death. No, kaya nga, speaking of death, the word death means separation. No? Kaya hindi applicable yung eternal separation. Hindi applicable sa isang believer yung salitang kamatayan. Yung sinasabi lang natin is yung namamahinga. Yung part lang yun sa atin that doesn't take us or anyone na believer.
His own place, our dwelling place. So, hindi pa rin tayo na-separate ng death sa ating Panginoon. Walang makakapag-separate talaga. Who knew that he was right? Then when we find out here in scriptures that his fellows comes to him, his church member, everything that once seemed and deaf to him turned against him. Yung mga dating kasama ni Job. No? Kaya dito mo makikita pag showdown, dito mo ma-identify yung tao na kasama mo talaga o makakasama mo. Isipin mo si Job, yung mga dating kasama niya, mga kaibigan niya, anong nangyari? Iba yung iniisip nila kay Job, siguro niya si Job nakagawa ng mali, kaya ang nangyayari sa kanya ay pinaparusahan ng Panginoon o ang word ng mga nasa denomination yan ay yung pinapaluan ng Panginoon dahil nakagawa ng pagkakamali. So hindi po ganun mga kapatid. Ito ay bahagi lang ng pagsubok na para mas lalong maipakita na ikaw ay totoong anak ng takbo ng Diyos. So sometimes, kami dito, this great pulsation of faith come right in the time of crisis. It usually crisis that drive us into this. It was crisis that drove hope into it. So, nangyayari ito mga kapatid kung kailan nagpapansin yung tinatawag natin na faith during mga crisis time. Isipin mo, yung kay Daniel o yung kay isang mga panahon ng crisis sa pamamagitan ng testing, tinetest siya kung gaano siya katatag sa kanyang pananampalataya. Hindi siya nahuga, nagpatinag. That situation, nagkaroon siya ng sabi nga natin, minsan naririnig mo lang o minsan narinig mo. Pero ngayon, hindi basta-basta narinig mo lang, hindi nakikita mo. Diba? O, sa panahon ni Moses, kung saan dati ay puro lang yung kung ano yung napapakinggan ni Moses tungkol sa I am that I am. And then one day, hindi lang narinig, kundi face to face nakita. Same thing with the hope. Hindi yung naging kasagutan sa kanya during the period nung nasa crisis yung kanyang buhay is yung mismong kasagutan din na makita niya. So the same thing with us. Nagkakaroon tayo ng mas tayo umuugat yung and then tumatatag yung pananampalataya natin sa panahon ng crisis. Bakit? Yung sinasabi nga natin, parang isang puno na sa pamamagitan ng lakas ng hangin o bagyo, yung talagang matatag na puno, minsan ay na iba yung posisyon na parang tawag dito yung napapalihis, pero hindi ibig sabihin mo ay siya ay tutumba dahil naandun yung protection ng Panginoon, na change man yung kanyang posisyon, lumihis man, pero hindi basta-basta manghihina yun. Dahil sa ganung kalagayan, mas lalo pang magkakaroon siya ng katatagan at uugat pa ng mga bago. Maliban nung dati niyang ugat, magkakaroon pa siya ng mga ugat. Yung puno na sadyang nakaugat sa lupa. Ganun din mga kapatid ang sitwasyon ng totoo naglilingkod sa Panginoon. Hindi yung buwan natin na parang living the principles of that. Let us go at the potential. Hindi na parating mga bagay na kunting kahadlangan o ano pa mga magiging katwiran natin.
Yung totoong mas mahalaga sa iyo yung salita ng ating Panginoon. Ano pa man, meron na kasabay o kung ano pa man, hindi po pwede maging priority ko pa rin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So yun mga kapatid, malinaw na hindi lang basta-basta narinig. Kagaya sa atin, bilang isang true and faithful witness of God. Tayo kasi yung sa huling kapanahonan na ito, tayo din yung tatayo bilang saksi. Bilang saksi sa isang courtroom, ay hindi ka po pwedeng ang magiging declaration mo ay base lamang sa mga napakinggan mo. Ito kanya narinig ko lang, then yun yung isasalaysay. Ang kailangan isalaysay mo, kung ano yung kailangan na kung saan ikaw ay tatayo bilang saksi, mismo yung na-witnessan mo, nakita mo. Hindi po pwedeng tanggapin na isang saksi na ang dala mo ay Jesus lang o kaya sabi-sabi lang. Kaya kung ano man yung kapahayagan, sabi nga, diba si Peter, tinanong sila, yung may personal, hindi lang po pwedeng dahil kampante ka, kilalakuha niya si ganito, kung ano yung tayo niya, ganun na rin ako, hindi po pwede. It was a personal revelation. Ang revelation, hindi yan sa pamamagitan ng hina na lang o kaya i-a-adapt mo lang. Hindi, malinaw sa iyo. Ito ay sabi nga clear understanding, binigay sa iyo ng Panginoon na pag-isra kayo by Diyos. So, salamat sa Panginoon na kahit simple at konti lang tayo, ang pinakamahalaga ay sold out tayo lahat na isa lang yung hangarin natin pagpatuloy, and then sa 2026 na bagong taon nawa ayos lalo pa tayo kung ano yung mga bagay na sa nakalipas na sa tingin natin ay hindi pa tayo nasa 100%. Ayun na yung mga bagay na pagsumikapan natin, especially pagdating sa commitment natin sa ministry pagdating sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng ikatwiran natin parati na bilang tao, hindi tayo normal na tao lang. Pag nakita mo na yung magiging pagkakaiba, iba ka, hindi ka may alcohol, parang kakatuwa tayo sa paningin sa puputan. Pero something special tayo pagdating naman sa spiritual reality. Tayo ay mga eternal being, mga walang hanggan na nilalang, mga inumpal. Kaya dalangin natin na ang Diyos pa, ang ating Panginoon, na patuloy lahat ang magbigay ng matumpay na mabigyan natin pangangailangan natin. Kaya sa pagkakataon ito ay together, i-enjoy na lang natin at hindi natin magpapahaba